Ngayong gabi sa Reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Isa si Glory sa mga pit bulls na na-rescue ng Cara Foundation. Isa siyang fight dog dati na na-transform sa isang loving, lovable at napaka-sweet na aso. Araw-araw ng pangailangan ko, hindi ko kayang makuha yung maiba sa mga anak ko. Lumalago ang ekonomiya pero hindi naman dumadami ang tao na may trabaho. Isang taon na ang nakalilipas ng mapuksang isang malaking dog fighting syndicate sa Laguna. 300 pit bull ang nasagip mula sa iligal na libangang ito at ayon sa grupong Compassion and Responsibility for Animals, may natitira pang 200 mga aso ang hindi pa naaampon hanggang ngayon. May tuturing daw na mga biktima ng pang-aabuso ang mga pit bull na ito at ngayon nangangailangan sila ng kalinga ng isang amo. Narito ang report. Nanonood ng TV. Kumakain. At nakikipaglaro sa kanila. Walang duda, tao kung ituring ng mag-asawang Sheila at Julien ang alaga nilang pitbull. Ito si Brutus. Kitang-kita mo naman kay Brutus dito sa bahay namin na sobrang lambing niya. He's a big dog. He looks kind of, intimidating because he's so big and huge, but he's a gentle giant. Sinong mag-aakala na ang masiyahin at masiglang si Brutus? Isa sa mga rescued pitbull mula sa isang dog fighting syndicate. Taong 2011 sa Cavite. At 2012 naman sa Laguna. Yan ang labanang pitbull sa pitbull na ginawang laro at pinagkaperahan ng isang Korean syndicate. Sa iligal na labanang ito, nasagip ang mahigit sa 200 pitbull, kasama na si Brutus. Sugatan, tuguan, at nanlulupaypay ang mga aso. Resulta ito ng pakikipaglaban sa kapwa nila aso. We're happy to have him in our home. And gagawin namin ang lahat na tulungan pa rin yung makatulad niya. Huwag siyang mawawalan ng pag-asa. Hindi lahat ng tao masasama. May mga katulad namin na aalagaan siya. Hindi raw likas para sa mga pitbull ang pakikipaglaban sa kapwa-aso. Katunayan, malayo raw ito sa likas nilang pag-uugali. Dogs are not naturally just going to fight. They have to be trained to fight. It needs some sort of human intervention. Makalipas ang halos 2 taon, namatay ang karamihan sa mga aso. Hindi kasi nila kinaya ang mga natamong sugat mula sa labanan. Sa 268 pitbull nasagip mula sa malulupit na kamay ng sindikato, 165 na lang ang nasa pangangalaga ng Compassion and Responsibility for Animal Welfare Philippines o CARA sa lalawigan ng Quezon. Ganun pa man, 20 na sa mga ito ang ready for adoption. Samantala ang iba naman, sumasailalim pa rin sa gamutan at animal therapy para makalimutan nila ang tinamo nilang trauma. We rely solely on donations here. The center costs about 200,000 pesos a month to run. Sa halos 2 taon, nakakalungkot daw na 4 pa lang sa mga pitbulls na nandito sa Rehabilitation Center ang naampon. Sina Ruby, Mary, Jacob at Brutus. Ang dahilan, ang maling paniniwala na likas na matatapang at mapanakit ang mga pitbull. That's a big myth that pit bulls are just born that way. And it's all because of, I think, media also tends to stereotype these dogs and always look at the negative. Base sa pag-aaral na isinagawa ng National Canine Research Council sa Estados Unidos, lihis daw sa totoong katangian ng isang pitbull ang paniniwalang sila'y mapanakit, mahirap alagaan, at matindi kung kumagat na nagiging dahilan ng pagsasara ng panga nito o yung tinatawag na lockjaw.
Ang maling paniniwalang ito o misconceptions, bunsod lang daw ng matinding eksaherasyon sa mga ipinapalabas na balita. Ayon pa nga sa isang dog trainer, likas daw na mapagmahal at maalaga ang mga pitbull. Unang panahon, ginagamit pa silang mga tagabantay ng mga bata. So talagang very loyal to their families. But they can be protective also of the family, of their home. At dahil daw sa pagkakaroon ng mga pitbull ng malakas na pangangatawan at matibay na panga at mga ipin, sinasamantala raw ito ng ilang ganid sa pera para turuan silang lumaban sa iligal na paraan. Kapag china-challenge sila, nai-intimidate sila, it can cause some discomforts. It's more of like, takot ako, wag mo kong lapitan, wag mo kong i-push, kung hindi, lalaban ako. Tatuhin mo lang ng maayos yung pitbull, lalaki yan na very loving. Kung gaano kasarap magmahal ang isang pitbull, natuklasan ni Sheila at Julian ng ampuni nila si Brutus. Ang nakakagulat pa rito, maging ang 3 taong gulang nilang anak na si Isabella, nakikipagharutan at tinuturuan din ng trick si Brutus. Brutus, I love you. Kaya naman ang mga tricks tulad ng rolling, barking, at catch the ball, kayang-kaya ni Brutus. Susubukan natin maglakad kasama ng aso kasi isa po to sa mga steps para sa adoption. Ang pagpapalakad ng pitbull ang isa sa mga paraan para malaman kung magiging compatible kayo. Kaya naman kami ni Glory, ang pitbull na napisil kong kabanding, mukhang may future. Tinodo ko na rin ang pag-aalaga sa mga pitbull sa center. Kaya naman, it's eating time! Ang pagkain ni Glory! Glory, Glory, Glory! Halika na, kain ka Kaya na. naman matapos akong makipag-bonding sa kanila, mukhang isang pitbull ang target kong ampunin, ha? Alam niyo, aaminin ko, dati takot talaga ako sa mga pitbull dahil nga sa mga maling akala na iniisip natin sa mga asong ito. Pero tingnan niyo naman, isa si Glory sa mga pitbulls na na-rescue ng Cara Foundation. Isa siyang fight dog dati na na-transform sa isang loving, lovable at napaka-sweet na aso. Di ba, Glory? Kaya sabi nga ng Cara Foundation, why shop when you can adopt? Kaya etong si Glory, iuwi ko na to. Let's go, Glory! Come on! Sige na! Lakad na tayo ulit hanggang Las Piñas, ha? Ako pa si Laila Chikadora, nag-uulat para sa reaksyon. Come on, Glory! Takbo!